Alright, mga kabsat, nandito tayo kay Senator Ping Lacson, mga kakabsat, sa kanyang channel. Pero bago yan. Senator Ping Lacson at Zaldico and impeachment trial interview. Naku, 2 beses na nagpa-interview. Ito na sa pinaka-latest na lang. Pinaka-latest. Ito to. DWIZ. Interview sa panahong ito. Tsaka pinaka-man of the hour. Oo, mataas na maaresto na itong si dating Congressman Zaldico. Atin hong tinutukoy ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Gayun din siya po ang chairman ng Senate Committee on Accounts, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Hi sir, magandang tanghali po. Kelly, magandang tanghali sa atin lahat. Kasama ko po si Raul Ispera, sir. Senator, magandang tanghali po, si Senator Ping. Raul, magandang tanghali. Sir, una, ngayon pong pwede nang may uwi sa susunod na ilang linggo itong si dating Congressman Zaldico at maaari nang humarap sa mga investigasyon kabilang nasa Blue Ribbon Committee. Sa tingin nyo, magiging susi na po ba itong si Zaldico para malaman ang buong katotohanan sa flood control anomalies? Depende. Kung magko-cooperate siya, magsasalita siya ng totoo at magte-testify siya, edi marami tayong matutuklasan. Pero kung magkaklamak siya, para depend lang yung kanyang sarili, ang asa natin, puro denial. Pero may nauna na siyang video, kaya ang pinaplano kong bilang chairman, ang una kong set ng questions, so at least yung isang question na tatanungin, alin doon sa kanyang nilabas na video na pinahayag niya kung siya yun, ang totoo at ilan ang hindi. So, doon pa lang kasi po. Kasi madetalyo yun eh. So, crucial din sir yun kasi yung impression iba, baka meron doon sa ilang video, ang AI, hindi totoong siya yun. Correct, oo. Kasi hindi naman talaga, wala ring pagsasalita na galing sa kanyang abogado na siyang may contact sa kanya kung siya ba talaga yon. Wala ring hindi natin alam, kaya mas maganda siya talaga yung magsalita doon sa kanyang sa pahayag na lumabas sa video. So magiging crucial po ba sa kanyang kredibilidad at integridad kung yung sakali na manindigan siya o kaya i-deny niya o bawiin yung mga lumabas po na video? So, alam mo, Sally, Raul, mahirap yung situation niya ha, kasi kung nag-iisip siya mag-apply ng state witness, medyo masikip siguro para hindi ko pipreempt yung DOJ o kaya yung ombudsman, no. Pero maraming requirements para mag-qualify ka bilang state witness. Sa tingin ko, yung kanyang katayuan ngayon medyo masikip. Pero who can tell, ano? We can never second guess that, baka sakali. Kung tatanggap niya yung state witness, talagang sabog. Marami talagang madadamay. Pero pag-aaralan mabuti kasi kung i-assess natin, i-analyze natin yung kanyang participation, di ba? Maraming naniniwala siya, yung arkitekto mismo ng mga insertions. Siya ang principal na nasangkot eh. So sir, kung siya yung arkitekto o lilitaw na mastermind, hindi po siya kwalipikado na maging state witness? Kasi ang isang qualification dyan, not the most guilty. Nandiyan na sina Bernardo na itinuro na rin siya ni Alcantara. So tingnan natin how it will play out pagdating niya. Sa amin sa Blue Ribbon Committee, siyempre may warrant of arrest na siya from Sandigan Bayan. Hindi pwedeng basta namin siya ipatawag kung di mag-ask kami ng permission sa korte. Pero sir, wala po bang existing na hindi po ba abot sa punto na na-issuehan ng warrant of arrest si Zaldico dahil in-invite po siya pero hindi po nakarating dahil nga nagtagunan siya sa ibang bansa? Oo, yun, show cause order lang ang pinalabas namin sa kanya. Kasi na-advise ng legal ng Blue Ribbon Committee. Dahil may due process na hindi naman pwedeng i-cite kagad for contempt tapos issue ng warrant. Kailangan pag-explainin muna yung tinatawag na show cause order. Kaya I think January 18 or 19, na-issuean siya ng show cause order. Na hindi rin po siya sumagot doon sa show cause order? Wala naman kasi siya rito eh. Pero yun, kasama si Gutesa nung na-issuean namin ng show cause order eh. Kaya mainam nga, kung sakaling nandito siya at maimbita namin siya, pwede nga isabay na sa kanya yung mga ex-soldiers, kung ilan man yun, 6 man yun, o 18 man yun, para magkaroon ng confrontation kay Bernardo, kay Alcantara, yung lahat na may direktamente pakipag-ugnayan sa kanya, kung ano yung kalalabasan. Makita naman natin doon kung sa demeanor at saka sa mga sagot plus yung mga dokumento. Pag pinagtagpi-tagpi natin, tagni-tag natin yun, makita natin kung sino yung totoo sinasabi, sino yung nagsisinungaling. So yun po ang plano niyo sir, talaga magiging face-to-face lahat ng nagbabatuhan ho ng aligasyon. Itong si Zaldico, sina Alcantara, Bernardo, yung 18 dating umano'y sundalo, pati ho si Gutesa. Si Gutesa wala kasing contact eh. Hindi man naman kung nasaan eh. Pero at least yung mga ex-soldiers, nandiyan, pwede padala yung summons kay Atty. Baligon. How about former Ilocos Sur Governor Chavit Singson na gusto ring mag-testify? Isasabay niyo po ba or mukhang hindi naman siya, walang connection sa aligasyon nila sa atin? Hindi, pwedeng nandun din siya kung ano yung mag-contribute ng information under oath. Pero sabi ko nga, mangyayari lamang yung resumption ng hearings kung mai-report out na yung partial committee report. Kaya nga yun, naka-anim na kaming signatures, hopefully, in the coming days,
meron pang at least 3 na pumirma para ma-file na at mapagdebatahan na namin sa plenaryo. Ang problema, bakit kaya ayaw nila pumirma, no? Aanim pa lang sila. Ang tagal na yan, di ba? Ang tagal nang nakabinbin. Wala tayo may expect talaga sa mga garapata, sa mga DDS senators, no? Wala talaga. Pero yung mga iba dyan, naku pa, pumirma na kayo. Naku pa. Ano kinakatakot nyo sa mga Duterte? Ha? At saka sa mga kasama nyo, ha? Sila Chis Escudero, Villanueva, ano ba? Diyos ko Lord, anong kinakatakot nyo sa mga, kung wala namang kasalanan yung mga yan, di patunayan na lang nila. Di ba? Tuloy, nahalata tuloy na meron kayong pinagtatakban dyan, Diyos ko Lord, Rudy. Pirma na, Diyos ko Lord. Pagdating sa mga DDS, automatic, alam na natin, talaga sila pipirma. Di ba? Pero yung mga nasdan sa majority na iba, pumirma na kayo, Diyos ko Lord, Rudy. Simultaneous naman, pwedeng habang in-sponsor ko at meron kaming interpellation nangyayari sa floor, pwede naman tumawag na ng pagdinig eh. So Sir, 6 dahil counted po talaga yung pirma ni SP Soto bilang ex-officio. Tinanong ko sa kanya yan eh. Sabi ko, sigurado ba tayo na counted ka doon sa majority? Kasi ang bilang kasi dyan, 17 yung regular members. Pero for purposes of counting the majority, kasama sa bilang ang ex-officio members. Ang hindi ko sigurado kasi ang kinikilala talagang ex-officio sa pagkaalam ko, siyempre, pro-temp, tapos majority leader, saka minority leader. 3. Ngayon, kung ang Senate President, sabi naman niya sa akin, hindi ko naman matatawaran yung kanyang experience, yung kanyang karanasan. Pang-5 termino niya na ito, hindi lang basta ordinaryong senador, 2 beses yung naging Senate President, majority leader, minority leader. At yung mga nakasabay niya, talagang yun yung mga Batikano, mga senador nung araw. Sina Neftali Gonzales, Eni Maceda, si Tatad. Kaya doon siya natuto eh. Kasi pag nagkukwentuhan kami, yan ang mga sinasite niya eh. Na yung mga debate nila, doon siya talaga natuto. So mahirap tawaran yung kanyang opinion, yung kanyang knowledge pagdating sa rules ng Senado. So kinukonsider nyo ngayon na counted yung pong pirma ni SP Soto dahil para sa kanya, counted yon. Oh, exactly. Yan ang tanong ko sa kanya. Pwede ko bang i-count yung signature mo? Sabi niya, pwede. Kasi ex-officio ako eh. So kung 6, kailangan nyo na lang po ng 3 at ang inaasahan nyo na 3 yon, pwedeng kay Senate Majority Leader Subiri, Deputy Majority Leader J.V. Ejercito, Senator Raffy Tulfo, Win Gatchalian, and si Senator Lauren po ba, member ng Blue Ribbon? Yes. So, kasi 17 yan, 6 yung sa minority. So, bali 11 yung nasa majority. So, sa ngayon, 6 kami. So, merong 5 na, hindi, 6 kasama yung ex-officio. Bali, 2 kaming, 2 kaming ex-officio. So, malaki yung pagkukunan and hopefully, kasi nangako naman si Senate President, sabi niya, ako na lang ang makikiusap. Alam ko nahihiya kang makiusap sa mga kasamahan natin. Kaya ako na lang ang kakausap. Katunayan, may nakausap na siyang isa. At tinanong niya nga dahil malapit sa amin eh. Yun nga, medyo ang pagkasabi na sa kanya, pasensya na kasi napakiusapan ako ng isang nasa minority ngayon na dati namin kasama sa majority. Sino po yun, sir? Pwede niyo bang i-share sa amin? Hindi na, wag na natin lalagay on the spot pati yung kung sino yung nag-dig off sa kanya. Pero sabi naman ni Senate President, may at least nagmakaawa. isa. Kasi kung kinakausap niya na yung ibang mga kasamahan namin, sabi niya, kinausap ko si pero nabanggit sa akin, nakapangako ko siya doon sa isang member ng minority. Ayun lang. Napag-usapan siya na huwag siyang pumirma. So, Ayun lang. Nako po, Diyos ko Lord Rudy. Dahil sa siguro kapanyero o kaya mga kapatid nila si Cheese, kapatid nila si Joel, kapatid nila si Jinggoy. Ayun lang. Diyos ko Lord Rudy. Di ba? Pag hindi umusad yan, sayang ang mga hearings na ginawa nila dyan sa Blue Ribbon. Paano ba naman? Ayaw nilang ituloy yung mga mga nakuha nila dyan. Diyos ko Lord. Kasi nga may pagtatakpan, may ako pa. Bistado, Diyos ko Lord, Rudy. And having known that from the Senate President, yung information na yon, naisip ko tuloy, baka ganun din yung predicament nung iba namin kasama sa majority kasi hindi natin maialis na kasama na nila dati sa majority yung mga naandyan sa minority. Baka naman yung iba rin, baka medyo naman-tuman, napag-usapan din, na magpumirma. At baka yung speculation ko lang yon. At posible pong yung nakiusap yung nasa minority na nadadawit din po dito sa flood control anomalies. Yun mismo. Hindi na tayo pupunta ron. Basta taga-minority yung nakiusap. So yun, based on that information, doon ko nag-analyze din naman tayo. Baka yung iba,
Kaya bantulot din na magpirma kasi nga baka meron din nakausap sa kanila. So, sir, Which Senator, is understandable, from my point of view. Understandable yun, Raul, kasi may mga pinagsamahan no? disappointed ka ba sa nangyayari? Nagkakaroon ng Pinagsamahan. courtesy na pagbibigay o dahil sa pakiusap? Disappointed ka ba sa nangyayari, Senator? May disappointment pero mas nananaig yung naintindihan ko yung situation nila. Kasi alam mo, puro tayo, tao lang naman tayo meron laging human factor or human element na magse-set in, di ba? Hindi natin maiwasan yun meron tayong mga kaibigan, malapit man o hindi masyado malapit na masipa paano gusto nating pagbigyan kung hindi naman sa tingin natin, halimbawa sa assessment nila, hindi ganun ka-major ang issue. Pero ngayon, dahil nga naandyan yung may bagong factor, yung si Saldico nahuli at kung gusto nila talaga malaman yung katotohanan, palagay ko baka sakaling magkaroon ng pagbabago ng isip dahil medyo maski pa paano merong pabigat na sa balikat na gusto ba nating lumabas yung katotohanan. Kaya nga tama lang yung ginawa kong kondisyon. Kasi kung hearing tayo ng hearing at wala naman tayong committee report, parang yung hearing natin. Maliwanag doon sa rules, di ba? Na inquiry in aid of legislation. Napakarami kong ang rekomenda na mga legislative actions, mga panukalang batas. Na kung sakali ma-adapt yung aming partial committee report, pwede nang talakayin yon o magpala ng panukalang batas. Pwede naman na mag-file, kaya lang mas mainam yung may pinanghuhugutan ka. Dahil may basihan ka doon sa nangyari sa Blue Ribbon Committee hearings, doon ka huhugot ng katwiran mo o ng reason mo, yung rationale kung bakit ka nag-file ng ganong panukalang batas. So sabi niyo may dalawa pang majority senator na nag-indicate ng willingness to sign. Yung po bang dalawang yun, hindi pa rin pumipirma, sir? Hindi pa, pero yun ang narinig ko na so yung mga staff to staff na pag-ugnayan ko, kasi yung staff ko rin lang yung pinapakausap ko sa mga staff nila na ang background kasi nito, nung nilabas namin yung partial committee report, hindi naman pwedeng 17 o 20 kopya. 470 plus pages yon. So ginawa namin, PDF file, pinadala sa opisina nila with notice na kung ready na kayo, kung nabasa nyo na ng principal ninyo at ready na silang pumirma, dadali namin sa opisina nyo itong may signature page, itong hard copy, para pumirma na sila. Alam mo, ang kalakaran naman namin, di ba, minsan napapansin nyo sa plenaryo, nagse-session kami, may umiikot, may dalang folder. Yun committee report. Ako nga, pagka may lumalapit sa akin, pati yung panahon na ito na ayaw magpirma, yung iba hindi nakapirma, pero pag lumapit sila sa akin, at nakikiusap na pumirma ng committee report, sa launch man yan o sa plenaryo, agad nagpipirma ako, dinedefer ko muna yung pagbasa, total. Pag dumating na yung period of interpellation, saka ko pag-aaralan yung committee report, saka ako mag-interpellate. Kasi wala namang magbabawal sa amin, maski hindi kami mag-manifest doon sa amin pinirmahan. Kasi normally, nilalagyan namin, will interpellate, o kaya will amend, o kaya with reservations. May mga ganun Ako hindi na ako nagsusulat ng ganun. After all, maski wala kang sinulat doon, free ka naman to interpellate, free ka naman to amend. Sa plenary, pagka nandiyan na sa debate. So, hindi ko nga binabasa na yung committee report. Pag dinala sa akin, nagpipirma kaagad ako. At kung gusto ko mag-interpellate, di saka po babasahin yung mismong panukalang batas, pati committee report, doon ako kukuha ng kung ano yung mga itatanong ko. So, hindi nyo maintindihan bakit ngayon iba yung takbo? Parang hindi kasi sila... kung magpirma sila, ang purpose lang naman ng pagpirma para ma-report out, hindi wala naman nagpipigil sa kanila na mag-introduce sila ng amendment o kaya mag-interpellate. At kung yung amendment nila katanggap-tanggap sa chairman, di ba sinasabi accepted? So walang usap doon. Any objection? Ngayon, kung hindi matanggap ng chairman, di ba binabataw yan sa plenaryo para pagbutuhan? Kasi inobjekan. So ganun ang kalakaran So yung pagpirma lang, yun ang pinakamadaling gawin. Siguro dahil parang sasabi ba natin na controversial itong partial committee report dahil may mga kasamahan yung senador ang inirekomenda na ipailalim na po sa preliminary investigation. Oo, PI. Pwede ba sabihin sa atin ni ganyan Senator yung resulta ng investigasyon on air or hindi pwede? Ay, lumabas halos na... Pwede naman, Sige, paki... Mahaba yun, Raul. Actually, yung pinaka-dispository position. Related dun sa ibang senador. Dispositive, portion. Ganito yan Katunayan, yung karamihan ng recommendation doon para sa kasi dalawa yung sa Blue Ribbon Committee. Isa yung inquiry in aid of legislation. Di ba may karugtong yun? And investigations. So ito lang yung committee na mayroong aspeto ng investigasyon. Meaning, pag nag-imbestiga kami, pwedeng sa Blue Ribbon, pwedeng mag-rekomenda ng pagpapile ng mga kaso. So nung yung unang partial committee report na nag-leak, ang isang naging dahilan kung bakit nag-withdraw ng signatures yung tatlo naming kasamahan, pati yung mga iba namin sa majority, sabi nila, masyadong strong yung language na recommending filing of charges against so and so. May mga kasamahan kami doon. So, naghanap kami ng paraan kung paano mas open yung language without compromising
yung intent o yung intention ng investigasyon. So pinalitan na lang yun. After all, pero naman ang meaning, kasi filing of charges, hindi naman pwede mag-file ng information sa korte ang Blue Ribbon Committee. Kasi meron tayong prosecution service, di ba, ng DOJ. Meron tayong ombudsman. Trabaho nila yun prosecutorial Wala namang prosecutorial power yung Senado. So pinalitan naman yung language. Instead na filing of charges, recommending the conduct of preliminary investigation by the DOJ and or the ombudsman. So yung katanggap-tanggap na yon. So after nung ma-resolve na namin yon, pinalitan ko yon. Inaasahan ko sana noon magpipirma na yung humiling na kung pwedeng is-open yung language. Pero wala pa rin talagang pirma. So naisip ko, iba na yung factor. Hindi na yung dahil sa masyado matapang yung language. So hanggang sa dumating nga yung information ni Senate President na meron palang mga nakikiusap o at least isang nakiusap sa isang kasamahan namin na wag pumirma. So doon nabuo sa isipan ko, baka meron ding mga ibang nasa minority ngayon na nakiusap sa nasa majority ngayon na members ng Blue Ribbon Committee na napag-usapan at nag-commit na sige, hindi na kami pipirma. Maski nga si Senator Bongo, ano mo, ang tiyaga makiusap niyan, lalo doon sa resolution tungkol doon sa idaan muna sa local court pagka dumating yung warrant of arrest ng ICC. Ako pumirma ako doon sa katunayan, nagsuporta pa ako sa resolution nila because sa research ko, I thought it was the right thing to do. Kasi nga mismong sa provision ng doon sa ICC doon sa batas na sa rules nila at saka sa batas natin, nararapat talaga na igalang natin yung ating mga local courts not to delve on the merits of the case, kundi at least man lang parang i-confirm o i-affirm na talagang valid yung warrant of arrest na yon o talagang totoo, authentic. So ako nag-support ako doon pati si Senate President di ba nag-ano kami kaya yung resolution na-adapt namin yun So yun, on the part of Senator Bongo, Senator Robin, di ba sabi nila, hindi sila pipirma kasi bound sila nung minority. Sa akin, sa akin baliwala yung majority-minority. Basta tama Sa paniniwala ko tama. Kasi blind ka na pagka dahil minority ako, hindi ako pipirma dyan sa majority. Parang, dapat pag senador ka, may yung sarili mong paninindigan, hindi yung dahil yung panindigan ng ibang tao na kasamahan mo. Pero sir, yun ang sa akin. But that's me. Pero sir, in case kaya na may uwi na sa bansa si Saldico at pwede nang ipatawag, maaari kayo makumbinsin na, lalo ng mga miyembro ng minority na pumirma para i-lift nyo na yung suspension sa hearing. Dahil alam ko gustong-gusto nila na mapaharap sa Senate Blue Ribbon Committee hearing itong si Saldico. Yun na nga Sally, Raul. Ang point ko, kaya mabuti na rin yung in-invoke ko yung condition na, teka muna, mag-file muna tayo ng committee report bago tayo mag-resume ng hearing kasi anong size ng mga hearing natin kung wala tayong ilalabas sa committee report. So nasa sa kanila yon. So minsan ako yung nababash, mga turuls nga babash ako na ako yung chairman, bakit daw hindi lumalabas yung committee report. Ako yung pinagbibintangan na may tatakpan. Kaya ngayon, mabuti na rin nangyaring yan. Now, it's on them. It's not on the chairman. Kasi nasa kanilang balikat, yung sense of duty, yung sense of responsibility. Kayo mga garapata, lagi nyo, ang tagal-tagal niyo yung hearing sa Blue Ribbon, walang report na naman. Paano naman pipirma? Sabihan nyo yung mga senador nyo na pumirma na para lumabas ang report na gusto nyong hinahanap. Diyos ko Lord, Rudy. As a member of the Blue Ribbon Committee na magpirma ng committee report. Yun yung illegal na minority report, nagpirma sila 6 sila nagpirma ron Ang hindi nagpirma doon, yung kinoconsider ko na medyo maalam sa rules, Minority Leader Cayetano, dating Senate President Escudero, and another one, I think si Senator Joel Villanueva. So, kaya 6 lang yun na nakapirma doon So, ayun, pwede sir nga mangyari. Buti ginawa nyo yung condition na yon na suspendido muna, canceled muna yung mga future hearings hanggat hindi nyo nare-report out. So, kung sakalang dito si Saldico, malamang sabihin na, ipipirma na kami para maipatawag nyo na si Saldico at mag-hearing. Tanong kay Saldico. Sana gano'n na mangyari, Ako, unang tanong kay Saldico, ikaw ba talaga yung sa video? Di ba? Correct. Tama yung Raul, yun ang unang-una. Bago itanong yung alin ba doon ang totoo, alin ang hindi. Yun. Di ba? Pero kasi napabulaan na ni Bernardo yun Although, hindi sa Blue Ribbon Committee. Sumulat siya kay Presidente na yung for your eyes only, na hindi po totoo yan kasi nung nakita ko yung listahan ni Saldico nung nasa video, sinasabi niyang 100 billion na 25 billion, dineliver niya kay Pangulong Marcos. Nung nireview niya, nakita niya, meron siyang sariling digital files niya, parang pareho ng listahan. Sabi niya sa akin, tinawagan niya ako agad, Senator, pwede ba tayo mag-usap? Kasi napansin ko, yung nilabas ni Saldico na listahan, pareho ng listahan ko, hindi po pwedeng 25 billion ang dineliver niya kay Presidente Marcos at hindi buo yung 100 billion na yon. Kasi ako yung nag-handle ng 52 billion. At yung the rest, yung 29 billion,
kasi yung 81 billion daw doon sa DPWH, direct sa ibang mga agencies yun. So out of the 81 billion, yung 52 billion, ako na ngasiwa noon, ako yung nagdala ng 8 billion, diniliver niya raw kay Olaybar. So paano makakabuo ng 25 billion si Saldico kung ako yung nag-deliver ng 8 billion at 81 billion lang yung, 52 billion lang yung pinangasiwaan. So, importante So doon pa lang magka-clash na kung mag-confront sila ni Bernardo, kasi hindi pa ito nare-record sa Blue Ribbon eh. Kung mag-testify si Bernardo, nandiyan si Saldico, magkakakontrahan sila doon kasi magsasabong sila. Parehong items nila eh. Parehong listahan nila eh. So sir, pag humarap si Saldico, pag Yeah. humarap si Saldico, ipapatawag niyo ulit si Bernardo para magkaroon harapan Yes. sila. Oo, kasi sila rin yung meron silang hindi pagkakasundo doon sa kanilang mga sinasabi. Sir, sa tingin niyo maraming Hindi pa natatakot? ito testimonya kasi yung kay Saldico, video. Yung kay Bernardo, hindi naman sa Blue Ribbon. So first time nga sila magkaka-kompronta para sabihin ng isa yung kanyang version, sabihin ng isa yung kanyang version. Sir, sa tingin niyo maraming natatakot dito sa nalalapit na posibleng pag-uwi na sa bansa ni Saldico at pagharap sa mga investigation? At kung marami, may mga nagsasabi na baka daw dapat bigyan siya ng security pag-uwi dahil baka may mga magtangka sa buhay nitong si Saldico. Napatahimikin si Saldico. Di ba yun And sabi niya? given na yun, katunayan, sinabi ka ng PNP, di ba? From the airport, pagdating, didiretso nila sa Krami. Si-secure yan sigurado. So pwede pa ho sir na magtagal ang Blue Ribbon Committee hearing kapag dumating si Saldico at marami siyang pangalanan na iba pa na involve dito nga sa flood control anomalies? Yes. Kaya lang, alam mo, yung karamihan, sabi ko nga kanina, karamihan na rekomendasyon namin, nangyayari na eh. Sa tagal noong nakatenga yung partial committee report, kasi February 11 nung niroute namin yan eh. Hanggang ngayon, mahigit 2 buwan na, wala nga na ilalabas. So yung mga rekomendasyon namin doon, nangyayari na eh. Halos kumpleto na nga yung preliminary investigation sa ibang mga nabanggit dito sa committee report eh. Na-overtake na ng events eh. So, Senator, with more reason na bakit hindi pipirma, nangyayari na nga yung nirekomenda natin doon, nirekomenda natin. Senator, sa tingin nyo, other than Saldico, meron pang mas mataas sa kanya? Assuming na sa kanyang pagharap, may bubunyag pa? Malalaman natin kay Saldico yun, kung may tuturo siya na mas mataas pa sa kanya. Pero yung hearing po, malilimit lang sa flood control anomaly, so pwede pang lumawak ito sa iba pang issue ng katiwalian po sa mga infrastructure projects. Ang kino-cover kasi ng Blue Ribbon Committee hearings, flood control projects eh. So doon na nagsimula sa motu proprio. Pwede naman magsimula ng panibagong pagdinig na makover yung ibang, kasi ang cover sa ng Blue Ribbon, di ba, Magtisans, Mispisans, Nagtisans. Basta saklaw noong yung kategorya na yon, pwede namang magbukas ng panibagong hearing. Motu proprio naman yan eh, hindi naman yan kailangan may resolution eh. O pwede rin idugtong. Kaya lang baka mag-overlap na, baka medyo magulo na. Mas magandang separate na lang yung hearing o yung inquiry at saka investigation sa ibang anomalya naman. Sir, bago namin kayo pakawalan, magbabalik ang session on May. Mukhang matindi ang kakaharapin yung trabaho bukod dun sa posibleng pag-uwi nga ng bansa ni Saldico at mag-resume yung Blue Ribbon Committee hearing. Naasahan din na baka umakyat sa Senado itong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. So ito po ba ngayon pa lang bilang leader po ng Senate, ito po ay pinaghahandaan at pinag-uusapan na ng Senate leadership? Katunayan, tumawag ng meeting si Senate President dahil na-anticipate niya na nga yan. Sabi niya, meron siyang information na it's a certainty na itatransmit yung articles of impeachment sa Senate. Kaya sabi niya sa amin, hindi naman lahat ng majority members naka-attend do sa dinner meeting ngayon. Pero para raw makapaghanda kami. So ang unang suggestion niya, 9 to 12 session. Tapos 2 o'clock or 3 o'clock up, yun naman yung impeachment. 5 days a week. Sabi ko, medyo masyadong taxing yan para sa atin lahat. Mabigat yan kasi kailangan din natin ng time na makapag-aral, makapag-prepare, halimbawa para sa impeachment, makapag-prepare. Sabi, paano na yung mga committee hearings natin? So nagkaroon ako ng suggestion sa kanya sa harap ng aming mga kasamahan doon. Sabi ko, baka pwedeng gawin natin MWF, 3 o'clock pataas o 2 o'clock pataas, yun yung impeachment trial. Pero Tuesdays and Thursdays, doon tayo mag-plenaryo, mag-session ng ganun din, 3 o'clock pataas. Sa umaga, ilibre na natin para may puwang din para sa mga committee hearings natin. Kasi naisip ko rin yung Blue Ribbon eh. At saka, yung paghahanda rin natin para trial. Kasi kailangan mag-aral kami eh. Tama, oo. Di ba? Magkukonsulta kami sa mga staff, doon sa aming mga kakilalang abogado, yung mga retired justices na kakilala namin. Sasangguni kami dyan kasi kailangan paano, maalam kami sa rules of court, sa revised rules, di ba? At saka yung criminal procedure. Kasi suppletory yun eh. Tapos yung mga information, kailangan makalap namin para alam namin yung tatanong namin, mga clarificatory question sa mga hindi lang resource persons, kundi doon sa defense at saka doon sa prosecution team ng House of Representatives.
kung wala na kaming space na ganun, wala na kaming pahinga ng mag-committee hearing kami Sabado-Linggo. No. So ano naging consensus po, sir? Mukhang doon kami papunta kasi nung sinabi ni Senate President na mukhang tama yung suggestion ni Ping, wala namang nag-object. Katunayan, may mga umayon nga, tama yun, kailangan magkonsulta pa tayo sa mga staff, mga legal staff natin, makapag-ready tayo sa impeachment trial. So sir, ngayong ayun nga, malaking chance na umakyat sa Senate ang articles of impeachment, wala naman kayong nararamdaman na any move na gustong mapalitan ng Senate leadership para, di ba, yung iba talagang openly na pro Sara, parang like Robin, gusto niya sana maging Senate President, medyo ano daw, yung Mga pro Sara. parang may mga ganun. Well, impeachment trial or no impeachment trial, talaga naman lagi may nag-attempt yan eh. Ikaw naman, Selly, para ka naman bago sa Senate. Hindi naman nawawala yun eh. Lagi may mag-attempt, lalo pagka mayroong break. Naku, expect na natin na marami mga gapangan. Diyan nangyayari kasi yung pagpa-plot pagka mayroong session break. So, ako naman, kami, sa majority, mukhang solid naman kami. No? At least, to my knowledge. So, Hindi maayos naman ang palakad ni Senate President eh. So, dapat pala talaga magbakasyon kayo, magpahinga ngayon naka-break yung session dahil masasabak kayo sa... break po ba? Oo, masasabak sa matinding trabaho po ang mga senador pag nagbalik yung session sa Mayo. Daming investigasyon, daming Akala ko balikin session. Balikan session. Opo. Ang dinig ko kanina, balikin session eh. Aray ko po. Wag naman, sir. So, Kayo ang number 1 na nagbabantay niyan, no? Alam ko, Senator. Oo, sa budget. Oo. Yeah, yun pa, malapit yung budget deliberation after ng SONA. Bilang ka ng 30 days, nandiyan na yung budget, yung committee hearing sa budget. So, baka mapasabay pa sa impeachment yun. So, mas mainam talaga, libre yung umaga namin. Baka wala na kayong tulog niyan. Sir, pwede bang batayan ng plunder yung budget? Yung sabi nagkuntsabahan, yung dating Senate President, dating House Speaker, the mere fact na yung budget inaprubahan ng Pangulo, pwede bang maging basihan yung isang budget kung merong mang katiwalian para ho sa plunder? Depende kasi may mga provisions naman yung RA 7080 yung anti-plunder law, di ba? Doon papasok 'yon kung not necessarily kung budget man ito kasi pag plunder, di ba, mayroong threshold amount 50 million, tapos may mga iba pang mga qualifications para pumasok sa plunder. Although based sa mga recent na lumabas na jurisprudence, sumikip na ngayon yung plunder eh. Napakahirap nang i-prove eh. Parang napahirapan dahil sa mga lumabas na yung mga leading case sa Korte Suprema. Mukhang bumigat, lalong humirap mag-approve o mag-convict ng plunder. So sir, kahit may problema tayo sa ekonomiya because of the Middle East crisis, it doesn't mean na, kasi may nagsasabing ano ba yan? Ba't may usapan pa about impeachment? Ang hirap na nga ng buhay ngayon dahil may crisis. So hindi nyo pwedeng talikuran yung ganong obligasyon nyo na nasa Constitution. Constitutional duty eh. Ang nakalagay ng forfeit yun, diniscuss din namin yun eh. Anong gagawin pagka dumating dyan? Wala tayong choice eh, forfeit eh. So, meron nga kami isang kasama sa minority, nagpapahayag na babarahin niya na eh. Hindi pa nagsisimula trial eh. Magkukusya na kung ano. Sabi ko kay ST, pagandaan mo na rin yan. Sabi ko, may nakausap ako ng isang retired justice, anong pinakamagandang argument ko sakaling meron na naman manggulo para i-question yung naging base? Mga kabsat, kilala niyo kung sino na sa minority na manggugulo? Ay, nako, mukhang kilala na natin yan. Diyos ko po, Rudy, alam na this. ng impeachment o yung articles, simple lang, one word lang yung sagot eh. Ano po? Constitution. Pero hindi tama na may senador na this early, kino-question na po yung testigo. Yeah, meron. Hindi. Narinig na rin natin yun. Pero yung sasabi ko yung senador na naghahanda na raw siya para bago raw magsimula yung trial, paghahandaan na yung kukwesionin niya na yung ano yung naging batayan, ano yung naging basis. Kaya tinimbrihan ko na si SP Soto. Sabi ko, medyo paganda ba ikaw yung presiding, siyempre ikaw mag-rule. Pwede po ba yun? Binigyan ko na rin sa kanya yung tip. Kaya nga yun ang paghahandaan. Kasi siyempre, hindi naman abogado si Senate SP. President. Letter M ba yan, Senator? Letter M. Matter of record. Si Senator Marcoleta, meron na siyang pahayag na gano'n eh. Sabi niya, bago magsimula ang trial, kukwesionin ko na yung batayan. Anong basis? Nung mapanood ko yung kanyang segment na yun, nagtanong na ako sa kaibigan kong retired justice. Sabi ko, may plano palang ganun eh. Katunayan, nagre-request ka rin ako ng crash course eh. Si SP, nag-undergo siya ng crash course ngayon eh. Para sa yung rules of court, revised rules of criminal procedure. Kasi kailan maganda siya eh. Pero sir, kapag Sabi ko ako rin eh. Pag ginawa ni Marcoleta, hindi ba mako-question niya yung kanyang pagiging senator judge kung siya ba'y pagiging bias? Oo, di ba? Depende how he will present it. Baka lumabas, prosecute. Baka doon sa defense. Baka sabihin na lang namin, doon ka na lang maupo. Di ba dapat mag-inhibit nga sila because of Doon ka na lang their upo. closeness? Sa defense. Di ba? Prejudgment.
Oo. ang prejudgment. Hindi. Kasi ang inhibition, individual decision yan eh. Hindi mo pwede invoke na, oy, mag-inhibit ka nga. Oo. Oo. Pero yung daw Ano yun? closeness, Nasa delikadesa na yun eh. Kung walang Kung meron tao delikatesa, na- hindi nga mag-i-inhibit, no? Oo. Ganun. Yun na eh. Pati nga yung kay RG, pinamimigay eh. Try ko po. best friend yun ni Senator Ping. Naku, masaya Salamat. po yung kwentuhan natin. Marami pa kaming gusto sana itanong, kaya lang wala na pala kaming oras. Sir, marami pong salamat sa pagkakataon na kayo ma-interview. Next week ulit, Senator. Yeah. Diba? Thank you, Rob. Grabe, ang haba nito. 35 minutes to mga kabsat na interview ni Senator Ping Lacson. Wag ka na. Doon ka na sa kabila. Mag-defense ka na doon kay Sara sa impeachment. Aray ko po, saklap yun, Sir Leonardo. Hindi na siya Senator Judge. Mangko na lang siya, mag-defense na lang siya, di ba? Maging attorney na lang siya. Diyos ko po. Ay, nako. Siya, mag-last 2 topic tayo. Puntahan nga natin si Attorney Enzo Recto, Mabsat. Pero bago yan, syempre, countdown muna tayo. Syempre, huwag kalimutan mag-like and subscribe, Mabsat. Shoutout sa mga kasama natin ito. Ryan Conese, Ardayan, Sir Leonardo, Makwan, sino pa ba? At saka sa lahat-lahat naman nandito mula pa kanina, shout out sa inyo. Countdown muna tayo, Mabsat. Here we go.